Matthew chapter 1 verses 1 to 9, diyan po tayo ngayon. Ang ating mensahe ay tungkol sa palaspas po ito kung sabihin natin Kapag kayo po ay pamilyar po na yun, ito po ay sineselebrate ng ibang tao na tinatawag nilang palaspas. Okay? Pero ito po ay sa Kingly March of Jesus, yung kanyang pagmarcha sa loob ng kanyang syudad bilang isang hari. Okay? So dito po, Matthew chapter 21, verse 1 hanggang 9. So basahin ko po, magsiyo po na kayo, lang po kayo. Alam ko po sobrang init po ngayon. Ngunit po sabayan niyo po ako sa pagbasa. Okay? Para masanay tayo sa pagbabasa ng English, lalo sa King James Version. Alam ko medyo malalim ibang English dito, pero ito po yung ating basahin. So dito, verse 1, sabay-sabay po natin basahin. Sabi dito, "And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them, and bring them unto me. And if any man say aught unto you, ye shall say, The Lord has need of them, and straightway He will send them." Sa verse 4, sabi dito, "All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying," sa verse 5, "Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass." And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees, and strewed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Okay? So, pwedeng mali yung pagkakaintindi ko po ng verse tungkol po dito kung ito yung sineselebrate nilang palaspas, kasi hindi ko na po masyado pinapakinggan yun. Okay? Pero dito po, pag-aaralan po natin itong Matthew chapter 21 verse 1 to 9. Kingly March, ibig sabihin yung pagmarcha ng isang hari. Ngayon, pag kayo po ay nanonood ng TV, o nanonood ng mga palabas, okay, makikita nyo dito yung minsan yung mga hari, lalo na yung mga lumang panahon. Pag sila po ay pabalik mula sa ibang bayan, papunta sa kanilang kaharian, nagsasayo yung mga tao. Kasi kadalasan, lalo na nagbabasa tayo ngayon ng 2 Samuel, nakaparehas yun sa 1 Chronicles, tungkol sa paggera ni David. Si David po ay isang hari na laging nasa gera. Ngayon, pag bumabalik siya, laging kadalasan good news at napakasaya ng tao. Minsan naman ito po ay isang marcha na isang bagong hari na itinalaga. At napakasaya po ng sangkatauhan pag ganyan. Pag kayo po talaga napapansin nyo sa mga lumang panahon, napakasaya nito. Kahit nanonood lang tayo ng TV, pagbago na po yung ating presidente at gustong-gusto natin yung presidente, mag-oath-taking siya doon sa Malacanang, lahat tayo nakatingin, nakatuon sa TV. Okay? So ito po ay kadalasan mas mahalaga pa minsan sa isang kasal. Kasi ito po ay nakikita po nila ang kanilang hari. Dahil po ganito, pag pumunta po tayo sa ibang bansa, katulad sa Dubai, alam ko yung Dubai po ay isang lugar under sa Kingdom of Saudi Arabia o United Arab Emirates, hindi ko po kabisado yan. Pero may sariling hari po yung Dubai. At yung hari ng Dubai ay napakatalino. Pagmamayari niya siyempre yung buong Dubai, kasi ganun po yung hari. Ibig sabihin, pagmamayari niya rin tao, mga subject niya yung mga tao. Tawag ng mga tao sa kanya, hari or Lord. Okay? Sila na ninibigyan sa kanila. Depende yun sa pagiging hari. At matalino yung hari ng Dubai. Ano ba isa sa pinakamagandang lugar sa mundo ngayon? Di ba Dubai? Napakaganda ng mga tanawin doon dahil napaka-advanced na mga building. Yung mga isla nila, gawa ng tao.
At napakaganda talaga mga 5-star hotels. Pag tinitignan mo, uy, ang ganda-ganda naman dito. Pag nakita mo yung mga sasakyan nila, yung mga Ferrari, normal lang doon. Yung mga paborito ni Jacob, pag nagda-drive kami lagi, kasi 2 days na magkasunod, pinapagawa ko ng Manabela, si Jacob, puro Bugatti yung sinasabi. Marami kang makikita ang Bugatti doon. Okay? Maraming maganda sasakyan. Kasi yung hari doon ay napakatalino at napakaganda po ng negosyo nila at hindi ganon kakurato. Kung ano yung kailangan ng sangkatauhan, meron at binibigyan niya ng kalayaan yung mga subjects niya. So ganon din po yung hari na ito. Kasi po si Jesus po ay hari na mga hari. So dito may kita po natin sa Matthew chapter 21 verse 1 to 9. Sa verse 1 to 6 muna makikita natin yung authority. Alam niyo po sa Tagalog yung authority, yung kanya pong, ibig sabihin siya po ay yung merong karapatan. Meron po siyang key. Hindi ka basta, may key yan. Pag sinabi ng hari na ganito, gagawin. Pag sinabi natin Panginoon natin si Jesus, ibig sabihin, ibinigay natin yung buong buhay natin sa Kanya. Ibig sabihin na ibinigay yung buong buhay natin sa Kanya. Kahit hiningin natin, hindi natin pagmamayari. Sino may-ari nun? Si Jesus dapat, di ba? Amen? Amen? Parang di natin naniniwala. Kasi ganun po ang ibig sabihin ng Panginoon. At si Jesus po ang nagmamay-ari sa atin. So pag siya po ay may-ari sa atin, may karapatan siya sa lahat ng mga aspeto sa atin. Pag gusto niya po na tayo talaga ay mamuhay, at yun po ang kanyang kagustuhan talaga, magbuhay na walang hanggan, ay gugustuhin niya. Pero dahil po siya ay hari, na siya po ay patas sa batas, hindi po siya bias, may binigyan siyang batas. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay yung hindi maglalaho at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi na, kung sino lang ang gusto ko, siya lang yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito wala po sa outline ko. Pag tinignan po ulit natin 2 Peter chapter 3 verse 9, sa English, basahin natin verbatimly. Sabi dito sa Tagalog, ay sa English, the Lord is not slack concerning His promise. Ibig sabihin ng Panginoon. Sino sinasabi dito? Si Jesus. Hindi po siya tatamad-tamad o makakalimutin o binabaliwala yung ating pangako, kundi pinapalagaan niya yung, hindi atin, yung kanyang pangako. Okay? Hindi katulad, as some men count slackness. Tayong mga tao, lahat tayo sigurado, o 99.99%, nababalik natin yung ating pangako. Pero sabi dito, but is long suffering to us why? Napakahaba po ng pasensya ng Panginoon sa atin. Isipin mo, kapag sinabi, hindi naman nananampalataya sa akin yan, pwedeng patay ka na. Pero inantay-antay ka niya hanggang manampalataya. Ba? Yung iba, hindi pa nananampalataya, pero naririnig lagi yung mensahe ng Panginoon. Kasi gusto niya manampalataya. Bakit? Kasi nakasulat din dito not willing that any should perish. Ayaw niya talaga na merong mawala. Kung pwede lahat ay pumunta sa langit. Pagkatapos ng buhay na mortal dito. But that all should come to repentance. Ano ba yung repentance? Tatalikuran yung kasalanan at susunod sa Kanya. Ibig sabihin, tinanggap siya bilang Panginoon. Kasi pag mahal mo yung Panginoon mo sa Jesus, ibig sabihin, gusto mong sundin lahat ng kagustuhan niya. Lahat ng inuutos niya, gusto mong gawin. Bakit? Kasi sa buong puso mo, sa buong pagmamahal mo, Panginoon ko yan. Siya'y nagligtas sa akin. Hindi lang Panginoon, siya pa yung nagligtas sa atin. Amen? Sana maalala natin yan. Kaya siya may authority. Pero dito po sa 21 verse 1 to 6, sabi dito, and when they drew nigh unto Jerusalem, ibig sabihin siya po ay naglalakad o malapit na sa Israel. Sila po ay naglalakbay sa Jerusalem at Israel and were come to Bethphage, isang lugar, pangalan Bethphage, unto the Mount of Olives. Doon po sa isang bundok, ang pangalan Mount of Olives, then sent Jesus to disciples. Makikita mo may otoridad sa Jesus. Sabi niya, 2 kong disipulo, unuutusan ko kayo. Hindi to apostoles, disipulo to. Ibig sabihin ng disipulo yung na sumusunod-sunod sa Kanya. Yung natututo o nag-aaral sa Kanya. So makikita nyo dito yung unang salita, sent. May otoridad si Jesus.
sa mga disipulo kanya. Ikaw ba ay tunay na disipulo ni Jesus o peking disipulo ni Jesus? Kasi pag tinignan mo yung John chapter 6 verse 66, may peking disipulo. Nung nalaman nila yung sinasabi ni Jesus, o hindi nila maintindihan yung sinasabi ni Jesus, ay, ayoko na yan. Kasi wala na sila makuha mula kay Jesus. Kasi wala na ibibigay sa Jesus sa kanila sigurong libreng tinapay nun. At meron yung iba naman na naiintindihan yung sinabi ni Jesus, hindi namin matanggap na siya yung Panginoon. Pero pag kayo'y tunay na disipulo, automatic yan sa inyo. Panginoon, susundin kita. Panginoon, ako yung ipadala mo. Excited ka pa, oo, yung katawan natin, ayaw na ayaw. Pero yung Espiritu ng Panginoon na nasa loob sa atin, na binago tayo, gustong-gusto, sumunod kay Jesus. Kasi bakit? Kasi si Jesus yung pinakamahalaga sa buhay nila. Ganon din ba tayo? Pinakamahalaga ba si Jesus sa atin? Kasi pag si Jesus ang pinakamahalaga sa atin, automatic yan, gusto natin na sumunod agad sa Kanya. At excited tayo na tayo yung utusan ni Jesus. Amen? Okay. So, sent disciples sa authority niyan. At makikita niyo sa verse 2, saying unto them, inutusan niya. Sabi niya, oy, dalawang disipulo. Siyempre, pag tayo tunay na disipulo, makikinig tayo sa otoridad, sa authority ng ating Panginoon. Makikinig tayo. Hindi ibig sabihin maririnig at lalabas sa kabilang tenga. Makikinig, ibig sabihin, papasok sa ating tenga, pag-iisipan natin na maigi, tatandaan natin na maigi, aalalahanin natin hanggang maisapuso po natin, at isasagawa natin ng bukal sa ating puso. So dito sent, saying, sabi sent, says authority, go into the village. Punta kayo doon sa lugar na yon, sa bayan na yon, sabi ganun, over against you doon sa kabila. And straightway you shall find an ass tied. Ibig sabihin, doon may makikita kayo isang asno, doon sa bayan na yon, na nakatali. And a colt with her. Meron siyang anak doon. Nakasama niya. Loose them. Sabi ganun. Tanggalin niyo yung tali sa pagkakatali doon. Siguro nakatali doon sa kulungan niya. O nakatali doon sa poste. And bring them unto me. Dali niyo sa akin. Sabi ganun. Jesus ba yung asno na yun? Bilang tao? Hindi. Okay? So sa verse 3 sinabi dito, and if any man say unto you, you shall say. Okay? Ito yung sabi, pag meron mang tao na nagsasabi o nagbabawal man sa inyo, ito ang inyong sasabihin. Okay? Kasi meron siyang kakayanan. Ito yung sasabihin nyo. Ako yung nagpadala. Sabi nga, the Lord has need of them. Di ba, nakita niyo otoridad niya? Ako yung Panginoon, may kailangan ako o kailangan ko yung asno na yan kasama yung kanyang anak. Diba? Ano sabi doon? And the Lord need of them. Sabi niya, ipakilala niyo ako yung Panginoon. Kailangan ko yan. Yun din po mismo ang sinasabi ng Biblia sa atin. Diba? Kung ano unang utos doon sa Exodus chapter 20, ano unang utos doon? Tingnan natin. Ano yung ikalawang utos sa Exodus 20? Alamin natin. Ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6. Ano yun? Ano yung ika-5? Mahalin mo o igalang mo ang magulang mo. Ano yung susunod? Kasi unang mga 4, pa-Diyos yun eh. Yung pang-6 hanggang pang-10, pang-sangka, tauhan. Bawal magnakaw, bawal mainggit. Diba? Bawal pumatay. Ano pa? Ang dami-dami pa nun. Diba? Yun yung mga bagay na yun. At ang dami-dami pang utos ng Panginoon pag binabasa natin yung Biblia. Pero sinama rin sa dalawa yun. Diba? Mahalin mo ang iyong Diyos. Una sa lahat, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, at buong pag-iisip. Pangalawa ay katulad ng ikauna.
Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Sa inyo ba, sinasa isip nyo ba yan? Sinasa ulo nyo ba yan? Sinasa ulo ko ba? Sabi mo sa sarili mo, ako, sinasa ulo ko ba to? Tinatandaan ko ba ito? Itinatago-tago ko ba ito? Kasi otoridad to ng aking Panginoon. Ito yung kagustuhan ng aking Panginoon. Tingnan yung dalawang disipulo, automatic. Mamaya, may kita natin sumunod kaagad dyan. So dito, sabi nga, the Lord needed them. Bakit? Kailangan siya ng Panginoon. Siya yung may-ari nito eh. Sa totoo lang. Bakit? Dahil siya po ang may-ari ng lahat. Oo, dito sa lupa, nagkatawang tao siya, pwedeng hiram-hiram lang. Pero sinabi niya dito, hindi. Kailangan ko yan. Akin yan dahil ako ang may gawa niyan. Ako ang may akda ng mga yan. Ako ang nag-imbento ng buhay. Ako ang nag-imbento ng kalawakan. At ako ang gumawa ng lahat ng bagay na iyan. Okay? Sabi dito, at sabi, pag sinabi mo yan, agad-agad sila ay ipapadala at susunod sa iyo. Naipapansin niyo yan? So ito, ang ginawa niya dito, bakit tuwang-tuwa itong dalawang disipulo? Kasi emissary sila. Alam niyo po ba emissary? Sila po yung pinapadala ng hari na napaka-VIP po ito. Parang ambasador. Pag siya po ay nagpadala ng ambasador, ibig sabihin, kinakatawan nila yung pinuno. At sino yung kinakatawan nilang pinuno? Hari lang ba na isang bansa ito? O hindi? Hindi po. Sa totoo lang po, pag tinignan nyo po, sa Revelation chapter 17 verse 4, they shall make war. Pag di na natin babasahin yung pinaka-konteksto nito, with the Lamb, maraming may paggera doon kay Jesus. And the Lamb shall overcome them. Matatalo sila ni Jesus. For He is, Lord of Lords and King of Kings. Sabi dito, and they that are with Him are called and chosen and faithful. So sinabi dito, siya po yung Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Siya yung pinakahari sa lahat ng mga hari. Inulit na naman yan sa kanyang hita ng kanyang damit sa Revelation chapter 19 verse 16. Ang nakalagay doon, nakasulat doon, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pag binasa natin 5 and 6, lalo sa 6 dito, sabi dito, and the disciples went and did as Jesus commanded. Bakit? Ba't agad-agad silang pumunta? Siyempre, gustong-gusto nila. Gustong-gusto po nila yung posisyon na emissary. Sa atin, sa otoridad po ng Panginoon, binibigyan tayo ng otoridad. Alin? Pag tinignan natin sa Matthew chapter 28, ano yun? Sa 18:19, diba? And Jesus spake unto them, saying, lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa akin, sabi ni Jesus sa kanya, mula sa halangit hanggang sa lupa. Kayo ay humayo pala, hindi yumao, at turuan nyo lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ano sinabi sa 20? Sa Matthew chapter 28 verse 20. Turuan sila ng lahat ng mga bagay kung ano ang itinuro o inuutos ko sa inyo. Turuan sila na gawin nila lahat. Sabi, yung konti lang ba? Yung parte lang ba? Hindi, lahat ng mga bagay tungkol doon. Diba? Sabi doon, tingnan nyo, ako ay mapapasa inyo palagi, kasama nyo ako lagi, hanggang sa dulo ng mundo. Amen! Yun ang sabi ni Jesus. Ibig sabihin tayo mismo kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, ikaw po ay isang emisaryo. Emisaryo ng peacekeeper. Ikaw po ay tagapaghatid ng mabuting balita, ng balita na nakikipagbati yung tao, paano may pagbati yung tao sa Diyos Ama. At ito ay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo para sa kasalanan natin, inilibing at buhay, tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Baka ikaw hindi ka paligtas, nandito ka ngayon nag-worship. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon? Tanggapin mo mula sa iyong puso. Pag naiintindihan mo yung mensahe na ito, ibig sabihin, tinatawag-tawag ka na ng Panginoon.
At tayo, mga ligtas, meron tayong mga kasalanan minsan na talaga hindi natin mabitawan pa. Pero gustong-gusto na natin bitawan. Pero minsan, nagpapakaalipin tayo sa katawan natin. Bitawan na natin yan. Bakit? Hari natin si Jesus. Panginoon natin si Jesus. At sino si Jesus? Sino yung Panginoon? Siya yung Panginoon ng lahat ng Panginoon. May otoridad siya sa lahat ng bagay. Hindi makakapagyabang kung sino man yung pinakamalakas na pinuno ngayon dito sa mundo na ngayon sa harap ni Jesus. Dahil wala sa kalingkingan ni Jesus yung kapangyarihan niya. Pag sinabi ni Jesus, gusto na kitang mawala, mawawala na lang yan. Automatic. Pero nasa sa walang bahala natin yan. Kasi nakikita natin, oo, mabait yung Diyos. Mapagmahal yung Diyos. Nakakalimutan natin siya yung makapangyarihan sa lahat. Amen? So tandaan po natin, may authority po ang Panginoon sa atin. Second, makikita siya, Matthew chapter 21 verse 4 to 9, di ba? Ito po is accomplished prophecy. Maraming propesiya po ang na-accomplish ng Panginoon. Maraming propesiya po ang natupad dahil kay Jesus. Ano ba ibig sabihin ng propesiya? Ang propesiya po ay iba sa hula. Minsan ang pangit ng pagkaka-translate from English o Griego o Hebrew sa Tagalog. Kasi ang propesiya, sinasabi nila, hula. Ang hula po, hindi mo alam kung magkakatotoo o hindi. Ang propesiya, laging magkakatotoo ito. At ito ang sinabi sa 4. All this was, na lahat ng bagay na ito ay ginawa para matupad ang lahat ng sinabi ng propeta na sinasabi hanggang sabihin mo sa mga anak ng Zion. Tingnan nyo, ito ang inyong hari na dumarating. Sabing ganon, napakababa ng loob at siya ay nakaupo sa ibabaw ng asno. At meron siyang, yung asno na may dalang anak. At sinabi sa verse 6, at yung mga disipulo ay umalis. At sinunod si Jesus. Ano itong bagay na ito? Pag makikita po natin ito, sinabi mismo ito sa Zechariah, chapter 9, verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Daughters, anak na babae ng Zion. Shout, sabi, sumigaw kayo, o mga anak ng Jerusalem, o mga babaeng anak ng Jerusalem. Tignan nyo, ang inyong hari ay pumapas sa inyo. Siya po ay patas. Siya ay may hustisya. Siya ay nagdadala ng kaligtasan. Napakababa. Siya ay sumasakay sa isang asno na mayroong anak. Itong asno na ito. Isipin nyo, alam ni Jesus to. At natupad po ang isang bagay na ito. Kasi gusto po, ito pa'y propesiya dati na sabi mo, darating ang inyong hari, darating ang inyong tagapagligtas. Dapat po natin maintindihan kasi matitigas po ang ulo ng mga ibang taga-Israel o ibang mga Hudyo. Ang iniisip po nilang tagapagligtas ay yung magliligtas sa kanila sa mga mananakop nila at sila po yung mamumuno dito sa mundo. Hindi po nila naintindihan sila po ay maliligtas mula sa kanilang kasalanan na magpapaalipin sa kanila. Ganon din sa atin. Pero ito po talaga ay nakatutok muna sa mga Hudyo. Pero sinasawalang bahala nila. Pero blessed tayo pag tayo po ay naintindihan itong mensahe na ito, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Bilang ating tagapagligtas. Kasi pag Panginoon natin siya, nananampalataya tayo, buong puso naniniwala tayo siya yung nakapagligtas sa atin mula sa mga kasalanan natin. Mga kasalanan natin na magdadala sa atin sa impyerno. Ito po yun. Accomplished prophecy. Okay? At ganito sabi, kasi bakit asno? Bakit hindi kabayo? Yung kabayo kasi minsan, kadalasan ginagamit ito sa gera. Hindi naman ibig sabihin ng asno minsan talaga napakababa. Pero ito rin ay sinasabi, asno na lang pinili niya kaysa sa kabayo na maging sobrang magarbo kasi mababa siya.
Pero gayon pa man, nung binabasa ko po yung mga komentaryo po dito, si Moses at saka si Abraham, sumakay din ng asno. Hindi man nagpakababa ito sa kanilang mga estado. Kasi si Jesus, kahit anong gawin mo dyan, siya na talaga yung Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari. Isipin niyo, sino yung pinanampalatayaan niyo? Sino ang inyong Panginoon? Yung nagtutupad sa mga propesiya. Yung propesiya na sinasabi sa Zechariah, na sinasabi siya ang magiging tagapagligtas. Siya ang maghahari sa lahat. Darating ang inyong hari. Hari ba natin si Jesus sa ating puso? Amen. Ba? Alam niyo bang iniligtas na kayo ni Jesus mula sa inyong mga kasalanan? Amen. Napaka-bless po natin. Tingnan ko lang po ang aking outline. Okay? Baka may nakaligtaan ako. Okay? Sabi rin po dito, sa Matthew 21 verse 5 and 9, sa 21 verse 5, ang sabi dito, tell you the daughter of Zion, etc. Sa verse 9 po, ang sabi naman dito, pag mapapansin nyo, ito po yung kasama sa propesiya. Ang buong, maraming tao, the multitude, dami-daming tao doon, anong ginawa? Dinumog si Jesus. At anong ginawa? Sila po ay sumunod-sunod. Sila po ay nagsisigaw. Yung crowd po dito sumisigaw. At sinasabi, Hosanna! Ano ba ibig sabihin ng Hosanna kaya? Tignan natin. Ano ibig sabihin ng Hosanna? For the sake na makita rin po dito sa video. Ano po ibig sabihin ng Hosanna? Paggalang. Adoration. Sabi, Hosanna! Hallelujah! Hosanna, ikaw yung pinakamataas. Ikaw, binibigyan po ng napakalaking galang. Kaya sinasabi, Hosanna! Sabing ganon. Ano yung Hosanna? In the highest. Siya po ang pinakamataas. Natupad po ang propesiya. Nagsinambit po doon. Marami pa po itong propesiya na ito pag napapansin po ninyo. Ang sabi po nga dito, Isaiah chapter 62 verse 11, marami-rami pa po ito pag tinignan nyo. Dahil itong mga bagay na ito, konektado ito. Kasi yung ating Biblia, hindi lang po ito lang sinabi ng Biblia tapos hindi konektado. Konektado yan sa isa't isa. Lumang tipan at bagong tipan ay magkonekta. Bakit? Kasi iisa lang yung Diyos ang nagpasulat nito. Oo, tao yung nagsulat. Pero sino po ang nagbigay sa tao ng talino para isulat ito? Yung Diyos. Siya yung nagbigay inspirasyon. Kaya sinabi ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Lahat, sabi ito, ng kasulatan ay binigay ng inspirasyon mula saan? Ng Diyos. Ay ito po ay nakakabuti sa atin sa lahat ng bagay ng doktrina. Para tayo po ay tingnan natin kung tama tayo mali. Para tayo ay itama. Ito po ay instruction po sa atin. Instruction para tayo maging matuwid. Para ang tao ng Diyos ay maging perfecto at napakaganda ang ginagawa sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na maayos. So yun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Sana maintindihan po natin yan. Siya ay nagtutupad ng propesiya. Ito rin yung sinasabi natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Lahat ng pangako niya, tinutupad niya yan. May sarili lang timeline yung ating Panginoon. So third and last point, the arrival of the King. Okay? Ito po ay, gusto lang po ipakita na Jesus, ako talaga yung tunay na hari. Dumating yung hari. Ito pong sa points natin, sabi sa Matthew chapter 21 verse 7. Sabi ito, 21 verse 7. And brought the ass. Asno. Dinala yung asno at yung anak ng asno. At sila po ay, anong ginawa nila? Dahil si Jesus po yung hari. Okay? Kasi ito na the arrival of the king Pag yung hari, anong gagawin natin sa hari? Bibigyan po natin ng paggalang, katulad sinasabi, paggalang, ikaw po ang pinakamataas, Hosanna to the highest. Ikaw ang kagalang-galang sa pinakamataas. Ang pagpapakita nila ng galang, hindi lang puro buka, hindi lang puro boka, hindi lang puro salita, pero mula sa kanilang puso dahil talagang binibigyan nila ng galang yung hari. Anong ginawa nila sa inuupuan ng Diyos?
nilagyan po nila ng mga tela. Yung sasakyan niya dun sa asno, nilagyan ng tela. Para saan? Para lumambot po ang uupuan ng hari. Ganito po yan eh. Pag napakahalaga po ng darating, kasi arrival of the king, ano tawag sa kanya? Hari. Panginoon. Napakahalaga ba ng Panginoon natin sa ating puso? Mahalaga ba yung Panginoon sa inyong puso? Sa ating puso, sa iyong puso, mahalaga ba yung Panginoon? Gusto mo komportable yung Panginoon? Tingin nyo komportable yung Panginoon pag tayo gumagawa ng kasalanan? Hindi. Kasi gusto kong maging komportable yung Panginoon, gusto kong gawin ko ano yung tama para sa Kanya. Kasi ginagalang ko siya sa pinakamataas na paggalang. Ganun dapat lagi ang puso natin. Mahal ko yung Panginoon, gusto ko komportable siya. Siya yung pinakamamahal ko. Mas mahal ko siya kaysa sa aking asawa o sa pinakamahal kong tao dito. Dahil sinabi ng salita ng Diyos at yung Diyos po yung nagbibigay sa atin yan. Kaya sa ating puso gusto natin maging komportable sa atin yung Panginoon. Kasi hindi komportable yung Panginoon sa kasalanan. Magbabasa niyo sa Isaiah chapter 59 verse 2, di ba? At tinagot niya dating kanyang mukha sa atin, hindi niya sinasagot yung ating mga dasal. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ibig sabihin yung kasalanan, kinasusuklam niya yung kasalanan. Yung kahit maliit na kasinungaling, white lie lang naman yun para hindi siya masaktan. Kasalanan pa rin yan. Hindi komportable yung Panginoon pag may kasalanan tayo sa puso natin. Pag tinatago-tago natin yan, hindi siya komportable dyan. So, dapat gawin natin komportable ng ating Panginoon. Bakit? Kasi mahal ko ang Panginoon. Kasi yun dapat ang nakalagay sa ating puso. Okay? At sinabi rin po dito sa verse 7, ay sa verse 8, and a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strewed them in the way. Alam niyo kung bakit ibig sabihin yung kanilang mga balabal. Yung mga balabal na yun, lalo na pag may kulay, napakamahal yan. Pero para sa dadaanan ng hari, tinatakpan nila yung, siguro yung daan, sabihin natin, kahit sa bato na yan, tinatakpan nila ng, alin? Balabal nila. Kung wala man silang balabal, kukuha sila ng mga ano dyan. Siguro kahit yung mga palapa, yan ang mga dahon-dahon. Ang estrod, ibig sabihin, pinagsama-sama nila, hinabi-habi nila. Bakit? Para yung dadaanan ng hari, komportable din, hindi magiging maalikabok para sa kanya. Kasi ayaw nilang madungisan yung kanilang hari. Hari ba natin si Jesus? Dudungisan ba natin yung pangalan ni Jesus? Pagmamayabang pa natin yung kasalanan natin? Dapat pagkasalanan natin, kinahihiya natin. Hindi natin pinagmamayabang. At talagang hinihingan natin ng tao, Lord, ayoko na magkasala. Nakikipag-wrestle tayo lagi sa kasalanan natin na ayaw na natin gawin. Dahil mas mataas pa, o mas malakas yung banal na Espiritu na sa atin. Sabi nga sa salita ng Diyos, mas magiting yung nasa loob natin kaysa kung sino yung nandito sa mundo. Bakit sino ba nasa loob natin? Ye are the body, or ye are the temple of the Holy Spirit. Sino yung banal na Espiritu? Yung isang katauhan ng Diyos. Siya rin yung Diyos. Iisa lang naman sila. Diyos Ama, Diyos Anak. Diyos banal na Espiritu. Huwag mo sabihin na, okay lang yan, mabait naman yung Panginoon. Hindi siya natutuwa sa mga, kahit maliit na kasalanan, yung alikabok na yun, pwede natin sabihin na, maliliit na kasalanan yan. Katulad yan, pag meron kayong baby, bagong panganak, ganun yung turing nila sa Diyos eh. Parang ganun eh. Bawal singhap ng mga alikabok, baka magkasakit. Kahit alam naman nila yung Panginoon ay makapangyarihan, hindi naman siya magkakasakit o anuman. Pero ganun po yung tingin nila sa paggalang sa Panginoon. Napaka-importante ng Panginoon. Kaya nakakalungkot. Minsan tayo mga Kristiyano, mga ligtas na minsan, talagang lantaran pa tayo nagkakasala. Mahiya na tayo sa kasalanan natin. Una sa Panginoon. Kasi dinadala natin yung pangalan ng Panginoon. Dahil hindi naman siya yung kakasala, tayo magkasala. Pero nakakahiya. Dahil sa atin, nadudungisan natin yung pangalan ng Panginoon.
Sabihin natin, tagasunod tayo ni Kristo. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. O uto-uto para kay Kristo. Mas gustuhin ko pa sinabi, ako mayabang ako sabi, uto-uto ako kay Kristo eh. Kaysa uto-uto ako sa mundo, tapos kung ano gagawin ko, kabulastugan. Na ayaw ng salita ng Diyos. Yung mga malilit na bagay nito, ayos dapat natin. Nilalatag natin yung ating mga damit para sa Kanya. Para lang hindi siya maalkabukan. Para maganda yung Kanyang dinadaanan. Okay? So sinabi rin po dito, and the multitudes went before Him. Diba? Ano sinasabi dito? Cried, saying, Hosanna, the Son of David. Sila po ay talagang hindi iyak na, yung parang namatay. Yung cried po dito, sobrang saya po nila. Ito yung hari, Son of David. Ito yung ipinangakong tagapagligtas. Ito yung Panginoon. Ito yung hari. Kaya sinabi, Son of David. Sabi, blessed is he that cometh in the name of the Lord. So the arrival of the King. Unang-una sa lahat, ano sabi doon? May otoridad po yung hari sa atin. Dahil may otoridad po siya. Diba? Kapag inutos na, susundin agad. Pero tayo dapat hindi nasasapilitan dahil sa John 14:15 sabi, if you love me, keep my commandments. Secondly, diba? Accomplish the prophecy. Dahil siya po ang nagpangako, tinutupad niya po. Pag sinabi niyang maliligtas ka pag ikaw po ay nanampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ay maliligtas, panigurado. Hindi, pupunta ba talaga ako langit? Sigurado yan. Kaya pag ikaw talaga ay nanampalataya kay Kristo, ay siguradong ikaw ay pupunta na langit. Pero, ang tanong, tunay ka bang nananampalataya? Pinapractice mo ba yung authority na ang ating Panginoon? Ay, yung Panginoon talaga. At sa arrival of the King, ayaw nyo ba siyang nahihirapan? Kahit siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa kanya nagaling lahat. Gusto nyo, komportable siya, kaya ayaw nating magkasala laban sa kanya. Amen? So kung meron kayong mga kasalanan ngayon, sigurado kahit ako meron. Ba't hindi natin ni latag na yun? Ayaw ko na ito, Panginoon. Give up ko na ito, Panginoon. Ayaw ko itang hindi maging komportable. Gusto kita, Panginoon, maging komportable sa akin. Dahil yung kasalanan ko, ito yung mga alikabok. Ito yung mga tigas. Para hindi ako makagalaw ng tama para sa iyo. Kaya hindi ako makakilos ng tama para sa iyo. Kasi kinakapitan ko itong kasalanan na ito. Diba? Napakahaba ng pasensya ng Panginoon sa atin. Pag hindi ka paligtas, inaantay-antay ka na ng Panginoon, bakit hindi mo siya tanggapin bilang iyong Panginoon? Dahil sinabi nga sa Romans chapter 10 verse 9, nasabi dito, that if thou shalt confess, ano sabi dyan? Thy mouth, kapag ikaw po talaga ihahayag mo mula sa iyong bibig, si Jesus ay Panginoon, at nananampalataya ka na siya ay binuhay ng bubuli ng Ama, ikaw ay tunay na maliligtas. Panginoon mo talaga ba si Jesus? Tinanggap mo na ba? Bakit hindi mo gamitin ito o tanggapin itong libreng regalo mula sa ating Panginoon? Dahil ang tanging gusto niya lamang ikaw ay maligtas at mapunta po doon sa kanyang kaharian. Kaya nga pag sinabi ulit, pag tinanyan 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kasi yung pagtawag na yon sa pangalan ng Panginoon ay talagang tunay na mula sa puso. Tinawag mo na ba si Jesus bilang iyong Panginoon mula sa puso? Pag tinawag mo na siya, ibig sabihin Panginoon mo na siya. Kapag tunay sa puso mo yan. Kasi walang magic prayer. Oo, walang makakatanggal sa atin sa kamay ng Panginoon pag tayo naligtas. Pero siguraduhin mo, ikaw talaga ito manggap kay Kristo bilang Panginoon. At gusto mo siya maging komportable. Dahil ibig sabihin, ayaw mo na magkasala laban sa Kanya. So pag mayroon tayong kasalanan pa ako, hindi ka paligtas, sana sabihin mo sa iyong puso, Lord, ayoko na.
Itong mga kasalanan po pala na ito ay nagpapahirap sa akin. Ayoko na maging makasalanan, gusto na kitang sundin ng buong puso. Hindi sana kayo nagsisimba dito dahil napipilitan kayo sa akin. Nung nabigay ako sa inyo. Hindi ako yung Panginoon. Lahat kung meron akong napakita maganda sa inyo, galing lang po yan sa Panginoon. Ako rin po isang makasalanan, hindi ako dapat bigyan ng parangal katulad ng Diyos. Tao lang rin ako. Susundin niyo lang ako kung sinusunod ko talaga si Kristo bilang isang leader. Pero yung pinaka-leader natin, yung Diyos. Kasi siya muna talaga sinusunod. Mamaya, mali na tinuturo ko sa inyo. Ngayon, pag ikaw ay ligtas, meron ka pang kasalanan na madalas nagagawa, hingin mo na ng tawad sa Panginoon. Lord, gusto ko na maging all out, na sundin ka talaga ng buong puso. Hindi naman ibig sabihin na ikagayahin niyo si pastor, maging pastor kayo. Kasi may iba-iba tayong mga regalo sa Diyos. May iba-iba tayong role bilang katawan ni Kristo. Ang napag-usapan natin yung during prayer. So let's pray, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa binigay niyo po sa amin na mensahe. Lord, salamat na kayo po talaga ay nabuhay bilang isang tao para sa amin, para lang mabuhay na walang kasalanan para sa amin, para lang kami ay matubos dahil ang kailangan ng sakripisyo para sa tao may makasalanan. Ang kapalit nyo na ay taong walang kasalanan. Kayo po ay tinorture na matay para sa kasalanan namin. Inilibing. Ngunit hindi nagtapos dun. Dahil kayo po ay tunay na Diyos, kayo po ay nabuhay na magmuli. At kayo po ay buhay eternally. Habang buhay, kayo ay buhay. Ibig sabihin na sinasamba naming Diyos, Panginoon, ay tunay at totoo. Salamat, Lord, na binigyan niyo po ako ng pribilehiyo. May sambit po ang inyong salita. Naway, Lord, ibaon po namin yung mga bagay na ito sa araw-araw. At hindi lamang ibabaon sa aming buhay, kung maaari, Lord, ipahayag din po namin sa iba. Sana po, Lord, sa puso namin at yung i-improve namin ang aming pamumuhay at pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. And we pray all this, Lord, in Jesus' name.